beloved, Boss Mike, Cervera. Talaga sa kanila nagbibigay. Ayan na mga kababayan, nagsalita na po uli. Ito pong bugaw ni Pulong Duterte, mga kababayan, pakinggan po ninyong maigi kung ano yung mga isisiwalat dito. Kasabay neto mga kababayan, mayroong reaksyon ang ating buting mayor ng Caloocan. Wala hong iba kung hindi si Mayor Trillanes, mga kababayan. Ito na. Pakinggan ninyo mga kababayan ha. Pasok! Yung transaction ko talaga sa kanila nagbibigay sa babae through Charlie Tan. Laplapin mo, Pulong! Laplapin mo! Si Mr. Charlie Tan ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan ni Rodrigo Duterte. Boom! Tulong ka, binugbog niya ako. That time, parang patay na talaga ako Kaya sobrang kaba, nakakita ng parang hindi tao Then uwi na siya. Nag-iwan muna, nag-iwan muna siya ng 10K. Pero nag-iwan din siya ng 10 na sampal pati suntok. Wala, parang gitripan talaga ako. Every time lalabas ako sa amin, parang may sumusunod, parang ganun nga. Then baka balikan ako. Yung safety lang talaga ng pamilya ko Nung isang araw, pumutok sa social media ang isang viral video na kung saan nakuha ng CCTV camera ang pagbubugbog ni Pulong Duterte sa isang nagpakilalang bugaw ng mga babae. Nangyari po ito sa Davao City sa isang bar. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit ginawa ito ni Pulong Duterte? Ngayon, panuurin po natin ang nasabing viral na video. Yan na! Nakaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Yan mga kababayan, Lakyan natin. Yan, Yan, mga kababayan. Yan pa yung hindi nananakit, mga kababayan. Yan po ba yung hindi nananakit? Kita. Mga kababayan, yan po ba yung hindi nananakit? Tulad ng sinabi ni Baklang si Duterte, si Roque, mga kababayan. Aaron, live tayo. Rosemary Bini, Benji, Miss Au, Junior, ano yan, Okad, opo, mga kababayan eto, tingnan ninyo, yan ba yung hindi nananakit? Yan ba? Roque, manood ka, tokininam nga bakla, yan ba, hindi nanakit? Diba? Kitang-kita po natin dun sa CCTV recording ang pananakit ni Pulong Duterte sa biktima. Ngayon, panuurin po natin ang buong salaysay ng nasabing biktima. Ako si Tiston Sean Patria from Davao City, 37 years old. Nagsampa ng reklamo Si Chris Ulo talaga no? Kahawig na kahawig ni Chris Ulo. Chris Ulo, hindi mo kami maloloko. Ito lang mga kababayan. Panoorin niyo po ng buong buo Mamaya na tayo magbigay ng reaksyon. Tuloy. Yeah, from Davao City, 37 years old. Nagsampa ng reklamo si Criston Sean John Patria laban kay Congressman Pulong Duterte. Si Pulong, binugbog niya ako. Yung saksak niya parang 4 to 5 times. Daling sa taas is 2 beses, din sa baba 2 beses ata sampal, tadyak, suntok na ganun ulit-ulit. Kaya medyo yung video na medyo maliit lang yung clip kasi nakita niya yung sa taas may mga CCTV. Kaya pinalapit yung mga bodyguard na sa waiter. Kaya yung pinutol yung video. If ever na di yung siya pinutol, makikita doon na 2 hours na kabilugbog. On that time, kami na Charlie, si Pulong, kami lang kasama, nagbigay ako ng babae sa kanya. Ang umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Close talaga sila Then every time na mag-invite si boss, si Charlie, yung dinasabi niya pero palagi na bilisan mo. Ayan na mga kababayan. Oo. Yang drug lord. Oo, dinamay na ng bugaw. Mga kababayan, dinamay na ho ng bugaw, mga kababayan. Kita nyo naman mga kababayan, di po ba? Yan daw pong inchik na yan, si Charlie Tan, mga kababayan, ay mayroon pong Shabu Laboratory sa Davao na pinoprotektahan naman ni Digonyo.
Kita nyo, matindi, no? Mga kababayan, matindi. Tuloy! Ako kasi pupunta si boss. Yung transaction ko talaga sa kanila eh. Nagbibigay sa babae through Charlie Tan. On that time, yung babae, payment na lahat. Binayaran yung tatlo tama. Din yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae na ba't 1K lang kasi 8 p.m. to 3 p.m. 1K lang parang pang taxi lang ako kung sa ano ba. Parang nairita si Pulong. Yung tinawag na ako, doon na start. Lumabas siya ng isang patalim. Then ninabol niya ako. Sinabihan niya yung guard, yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yun, parang wala. Hopeless na talaga that time kaya kahit anong niya, sinasalo ko na lang. That time parang patay na talaga yung ako sabi niya, i-off na yung CCTV, yun na wala na, parang patay na ako nito. Di ba kapag off yung CCTV, wala na talaga, in-off na yung CCTV, kaya hopeless na talaga ako. Binubulong niya sa akin that time na pinapirahan mo ba ako, biyay ka, gago, papatayin kita. Kaya sobrang kaba, nakakita ng karang hindi tao Nakaihi pa nga ako that time yung medyo lumapit na siya, yung naganyan na siya. Di ba nakaganon ako, parati nakayuko. Gina-explain ko sa kanya that time, nakahihi na ako boss na almost 2 hours, madami talaga. Every sampal or suntok may 1K, last yun. Yung mga 10 na sampal suntok, then uwi na siya. Nag-iwan mo na siya ng 10K, pero nag-iwan din siya ng 10 na sampal pati suntok. Kaya yung mga tao doon, nakaduko na lang lahat, pati mga waiter, bouncer, hari talaga. Iba talaga yung Hari galing niya talaga. o dalawan niya Sabi ng iba, ganun talaga daw siya malasing kahit pagkalam ko mga 2 or 3 beses na siya nagwala doon. So hindi lang that time nga ginawa or sa iba. Grabe, no, mga kababayan. Ganun daw talaga mag-trip si Pulong, mga kababayan. Pag nalalasing ng gugulpi yan, mga kababayan. At pag nang gulpi, may pampalubag na loob pa yan. Kada isang sampal, isang suntok, isang dagok, isang tadyak, mga kababayan, 1,000 bayad niyan. Ano kaya mga kababayan, hamunin natin, Pulong, ako kaya bumanat sa'yo. Oo, kada suntok, kada sampal, kada tadyak ko. Gagawin ko 10,000. Ang kuripot mo akin na! Lumapit ka lang sa akin, Pulong! Ha? Kada tadyak, kada sampal, at kada suntok ko sa mukha mo, tag sa 10,000. Kininam! Lastog ti animal! Ang bar. Kaya nga gusto ko pakuha yung CCTV sa labas para makita din nila na totoo talaga na malaman din nila na parang di-tripan talaga ako pag nandun pa ako. Hindi na ako makabalisa ba. Every time lalabas ako sa amin, parang may sumusunod, parang ganun nga. Doon baka balikan ako. Nandito ako ngayon para nakatago Mas safe dito kaysa dun sa Davao. Mahirap kasi dun yung yung nabangga ko, di ba? Medyo Kita nyo naman ang itsura niyan, mga kababayan, ha? Oo. Kita nyo naman ang tingin niyan, malademonyo talaga. malaking tao dun. Pero nito, baka balikan niya ako. Hawak nila Yung lungsod talaga. Alam mo naman, di ba, yung almost ilang decade na sila dun. Power talaga, pati parang bato talaga yung Basta yung video, may nababasa kasi ako, sa yung video planted daw. Paano na planted na hindi man aking yung bar, di ba? Correct, mga kababayan, hindi naman niya kanya yung Hindi naman kanya Kasmot, Lovely Dominguez, Aaron, Cheryl Santa Maria Hindi naman pag-aari niya yung bar para maimanipula niya yung mga CCTV camera. Diba? Abon ako, thank you naman. Diba? Tuloy. Nakalsa. Yung safety lang talaga ng pamilya ko Kawawa naman Catherine Galpo. Tuloy. Una ko pong naengkwentro ang pangalan ni Charlie Tan dun sa salaysay ni Mr. Arturo Las Cañas. Grabe, mga kababayan, napag-connecta ito. Abay, Mayor Trillanes na nagpatotoo. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga in-expose ni Trillanes noong panahon ng si Duterte pa ang nakaupo noon. Aba, mga kababayan, totoo pala yun. Totoo, mga kababayan. Sinabi niya na si Mr. Charlie Tan ay kasabwat ni Michael Yang. Grabe, mga kababayan, may matrix pa,
tignan nyo, si Charlie Tan, Michael Yang, at saka sino? Si Sammy Oy. Yan po, mga kababayan, ay mga di umano'y mga drug lord na pinoprotektahan ni Digong. Ni Digong! Ni Digong! Oo, na tropa naman ni Pulong. Ano? Matuloy. At ni Sammy Uy sa pag-i-import ng mga illegal substances na paggawa ng shabu. Sila din ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan naman ni Rodrigo Duterte. Grabe, mga kababayan ha, maliwanag na maliwanag ho yan ha. O, babalikan natin konti para mas maintindihan ninyo ha. Grabe yung expose. O, eto na. O, mga kababayan, pasok! Una ko pong naengkwentro ang pangalan ni Charlie Tan dun sa salaysay ni Mr. Arturo Las Cañas. Sinabi niya na si Mr. Charlie Tan ay kasabwat ni Michael Yang at ni Sammy Uy sa pag-i-import ng mga illegal substances na paggawa ng shabu. Sila din ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan naman ni Rodrigo Duterte. Si Charlie Tan ay isang special na kaibigan ng mga Duterte dahil nga kasabwat siya ni Michael Yang. Makikita natin na talagang malapit sila sa isa't isa. Hindi lang kay Pulong, kundi kay Digong Duterte mismo. Grabe no, mga kababayan, ano, nakakadikit sila kay Digong. Nakakadikit kay Pulong. Grabe, mga kababayan. Nakakadikit po kay Digong, nakakadikit kay Pulong. Eh, kita nyo na kung gaano kalakas yan. Ang hirap kaya dumikit sa isang presidente, lalo na't nakaupo sa Malacanang. Pero dito, mga kababayan, no, kita nyo naman, ano, paisi-isi lang. Paisi-isi, mga kababayan. Oh, ginagawa lang tinapay. Ginagawa lang tambayan ang Malacanang ng mga drug lord na yan. Rose Maribini, thank you naman. Oh, tuloy. Nakikita po natin na ang pangunahing dahilan kung bakit nanakit si Pulong Duterte sa biktima ay dahil pinag-awayan nila ang kakulangan ng bayad ni Pulong Duterte doon sa mga babae na kinuha nung biktima. May kita natin kapag nagmamaoy si Pulong Duterte. Maoy talaga! Maoy, karuba to, kininada! Maoy! Maoy! O, sige, talay. Ay nananakit. At hindi lang ito ang unang pagkakataon. Ang mga insidenteng ito ay nangyayari dahil merong culture of impunity doon po sa Davao ang mga Duterte. Sila ay naghahari-harian dyan na ilang dekada na nakakalusot sila sa mga ganitong insidente. Kaya kayang-kaya nilang paglaruan ang kahit sino man, kaya nilang saktan ang kahit sino man na kumpiyansa sila na hindi sila makakasuhan o kaya hindi magtatagumpay ang kahit anong kaso laban sa kanila. Totoo yan, mga kababayan, ano? Parang pelikula itong mga nangyayari sa mga Duterte, no? Yung tubang pamilya, mga kababayan, na untouchable, kung tawagin, mga kababayan, yung bang siga talaga sa isang bayan, ganun ang mga Duterte. Nako, grabe, no? Talagang parang pelikula. At eto na, sino? Si Chris Uno. Oo, kasi Chris 1 daw siya, eh, no? Oh, si Chris Uno naman, ano? Oh, kung may Chris Ulo, may Chris. Kung may Chris Ulo, may Chris Uno. Ah, si Chris Uno naman, mga kababayan, ang magiging parang lalabas na magiging bayani diyan. Ang api-apihan na maghihiganti sa pamamagitan ng paglapit sa alagad ng batas. Si Chris Uno. Ano ba? Eto na. Pasok. Isipin po natin kung ano ngayon yung takot na nararamdaman ng biktima na hindi na siya basta-basta makakauwi ng Davao. At kahit dito, mangangamba siya sa kanyang buhay. Kaya kung ano man ang mangyayari dun sa biktima, alam na natin
kung sino ang nasa likod nito. Correct, mga kababayan. Oo, Chris Uno, mag-ingat ka. Di ba? Chris Uno. Chris Uno ha, hindi Chris Ulo. Chris Uno, mag-ingat ka. Nangyayari din sa pelikula, yung mga ganyang klase na nagbubulgar ng katiwalian, kasamaan at katotohanan sa mga ganyang mga klaseng tao, abay napapahamak. Ano po? Malalaman na lang namin na inambush ka. Malalaman na lang namin na bigla ka na lang, may bumaril sa'yo, may pumatay sa'yo. Wag naman sana. Oo, wag naman sana. Pero mga kababayan, di ba, dapat mag-ingat pa rin siya. Di po ba? Tuloy. Sana naman po mamulat na ang ating mga kababayan at lalo na yung mga kababayan po natin sa Davao Correct. na palitan na po natin yung mga ganyang klase mga leader. Correct, mga kababayan, kita nyo, no? Napakahinahon at napakaliwanag ng pagpapaliwanag ni Mayor Trillanes. Grabe, matindi ho, matindi. Ibang klase, mga kababayan, nakakakilabot, nakakatakot, at talaga naman, hindi nyo nanaisin na tumira sa Davao kung may ganyang mga naklasing tao na naghahari-harian. Di po ba? Naghahari-harian po, mga kababayan. Pinapagana nila ang mga pera na galing sa mga illegal na gawain tulad ng droga, pagnanakaw sa kaban ng bayan, at marami pang iba. Baliwala ho yung pera, mga kababayan, dahil hindi naman ho nila pinaghirapan. Ganun po yung mga tao, mga kababayan, na hindi nila pinaghihirapan yung mga perang na hawakan po nila, tulad nila Sara. Bakit ho, mga kababayan? Di po ba? Wala eh. Sa isang pitik, sa isang pirma, Mary Grace Piatos, pera na. Ganun po, kadali. Ano po? Simpleng-simple. Grabe. Dahil naman, mga kababayan, tila ba kinakarma na ang kampo ni Duterte. Mga kababayan, nagmosyon na naman ang abogado ni Digunyo na tanggalin daw yung dalawa na hurado sa ICC. Mga kababayan, oo, tinabla, mga kababayan, tinabla ng ICC ang hiling ng kampo ni Digong na mag-inhibit o tanggalin itong dalawang judge, mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.